Masaya po ba kayo? Amen. Ayuho'y wala sa funeral service. Ayuho ay nasa simbahan. Diba? Ang simbahan mo ay lugar kung saan ay masasaya ang mga tao. Diba? Tama po ba yan? Masaya po ba kayo? Amen. Lagi ko sinasabi ay ang mga nagpapatakot sa atin ay yung hindi mo maitrato ng tama, di ba? Yung mga dumarating sa ating mga challenges, di ba? Dapat ituring natin yan bilang isang bahagi ng buhay natin na pinatatatag tayo ng Panginoon. Nakukuha niyo po? Kasi paano kapag may dumating na mabigat-bigat, hindi ka na-train, hindi mo hinaharap ng maayos yung mga dumadating sa atin, ay patuloy tayong nagmumurmur or more na more. Ano yung murmur? Ano yung murmur, Marlon? Reklamo ng reklamo, di ba? Parang hindi niya matanggap yung laging may dumadating sa kanya. That is normal. Diba? Mawawala lang yan kapag tayo ay patay na. Diba? Pero maganda sa langit pupunta. Diba? Kasi pagka namatay ka at wala kang relasyon sa Panginoon, mas matindi yung daranasin natin. Diba? Hindi lang sa kaisipan, pati sa ating kaluluwa, physical. Isang araw kasi, magsasanib ang kaluluwa ng katawan. Diba? Nabasa niyo yan? After 1,000 years, babangon din mo yung mga unsaved. At yung kanilang kaluluwa yung iahako sa impyerno. Kaya nga yung mga patay sa mga dagat, iluluwan ng dagat, di ba? At sila ho ay lalakad patungo saan? Great White Throne Judgment, patungo sa eternal lake of fire. Ano po? Okay, this morning, we will talk about ang banal na Espiritu. Look at Ephesians chapter 1, verse 13. Ephesians chapter 1, verse 13. Okay, sabi po ng salita ng Diyos sa verse 13, in whom ye also trusted after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that ye have believed, ye were sealed with the Holy Spirit of promise. Pag-aaralan po natin ngayong umaga, ito hong banal na Espiritu. Tayo po'y manalangin saglit. Dakilang Diyos, salamat po sa inyong salita. Salamat po sa mga aral na nagpapatatag sa amin. At muli, we will discuss your spirit at maraming mga talata ang patungkol sa Kanya na minsan hindi mo namin nakikilala. Kaya tulungan mo kami na ma-explore pa ang inyong salita patungkol ho sa inyong Espiritu. O Banal na Espiritu, alam namin kayo ho ang tumutulong sa amin para magkaroon ng maayos na kaunawaan, maayos na buhay. We're praying na kumilusukan kayo sa aming kalagitnaan patuloy sa mga mananampalataya na ligaw at talagang patuloy na nakumuhay sa mali. May you help us na sa ganun magkaroon kami ng maayos na patutuo hindi lang as a church, as a personal, sapagkat ito ay malaking barrier para ho mawin namin ang mga tao. Ay po ang siyang maitaas at tulungan niyo po ako sa paghahayag ng salita. Ito po yung sa pangalan ng Jesus. Amen. Ang banal na Espiritu, siya ba ay kapangyarihan? Kapangyarihan? Siya ba ay kapangyarihan? Siya ba ay ito? O siya? Siya ba ay Diyos? Siya ba ay nakikita? Ang mga tanong na yan ay masasagot po natin sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Diba? Pero if you heard from other religion without
your own observation and exploration sa salita ng Diyos, maliligaw ka. Diba? Sapagkat iba-iba ang turo tungkol po sa banal na Espiritu. Maaaring ang pinaka hindi naiintindihang persona sa pagka-Diyos at ang pinaka-kakaunting na banggit ay ang banal na Espiritu. Ang kakulangan sa pag-unawa kung sino siya, banal na Espiritu, kung sino ang banal na Espiritu, at kung ano kanyang ginagawa ay magdadala sa marami sa maling pananaw tungkol sa kanya. Some says, ang banal na Espiritu ay parang force. Diba? Who's that? Yung grupo ng mama ko. They blaspheme the Holy Spirit. Diba? May nagtuturo na ang example pa nga sa akin ay kuryente. Yung electric fan daw hindi gagana kapag walang kuryente. Ang Holy Spirit daw ay kuryente. Yung force na parang gumawa tayo. No, it's not just a force. Diba? Siya ay tinawag sa maraming pangalan sa kasulatan. Kabilang ang banal na Espiritu. Pangalan po yan niya. Espiritu ng Diyos, Espiritu ng Ama, Espiritu ni Kristo, langis ng kagalakan, mga aliw. Siya ay mayroong mga katangian bilang maipuprove natin na siya ay Diyos. Alam niyo, Banal na Espiritu siya ay ikatlong persona ng Diyos. Kuha niyo? Mamaya, explain ko yan. Siya ho ay omnipresent. Nasa lahat ng dako. Omniscient. Marunong sa lahat ng bagay. Omnipresent. Nasa lahat ng dako. At omnipotent. Mayroon ng lahat o mayroon ng lahat ng kapangyarihan. Yan po ang Banal na Espiritu. Siya ay hindi ito. Ano yung pag sinabi nito? Ito. Things. Hindi po siya ito, kundi siya ay Diyos. Amen! Amen! Sa mga mananampalataya, dapat kaya natin i-prove. Sa Book of Acts, kaya mong i-prove. Book of Acts pala. The Holy Spirit is God. Siya po ay third person of the Holy Trinity. Siya ay isa sa tatlong naiibang persona ng pagka-Diyos. 1 John chapter 5 verse 7, there are three that bear records in heaven. The Father, the Word, nabuksan mo yan, Jasmine? Yeah. And the Holy Ghost. These three are one. Kaya nga alam nyo, this is the authorized version of the Bible. Tinanggal ho yan sa King James. Sa New King James. Tinanggal ho yan sa NIV. Lalo-lalo na sa New World Translation. There are three that bear records in heaven. Meron tatlo nagpapatotoo sa langit. Ang Ama, ang Salita. Who's this Word? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Pagdating sa verse 12, verse 13, 14, nagmanifesto sa laman. Sino yung nagkatawang tao sa laman? Sino yung Diyos na naging laman? No other than our Lord Jesus Christ. Diba? Kaya nga, itong Banal na Espiritu, ito ay sinisiraan ng religion. Pero ito pinopromote ng Bible. Diba? Kaya nga, huwag po kayo masyadong makikinig sa mga religion. Ang magandang pakinggan yung Bible, kagaya ko. Sinasabi ko yung ang Banal na Espiritu ay Diyos. Ay dapat kayo'y nag-aaral din ng salita ng Diyos. Dapat ang kaisipan nyo ay totoo kaya yung sinasabi. Baka ako'y inuuto nito. Pastor Jeremiah. Baka ako'y inuuto lang. Huwag mo tayong maging uto-uto. Diba? Ahapon si Marco at saka si Albert ay nagbahagi doon ng salita ng Diyos.
binigyan ng libro ng isang religion. Diba? Ay, brainwashing po yung books na yun. Ang magandang book ay 66 books. Ito yung pagdidependihan dapat ng tao. Kasi pag na doon, meron ng mga komentary. Nakuha nyo? Pinagpapasinungalingan na si Kristo ay Diyos. Ang daming mga bahagi na siya ay tao. Sabi, naniniwala naman kami si Kristo ay tao. Pero hindi siya tao lang. Huwag kayo makikipag-away na parang nag-a-against kayo na si Kristo ay tao. Baka naman idibit, tao! Hindi tao si Kristo! Hindi, sa Bible siya tao. Kasi siya nagkatawang tao. Pero bago siya magkatawang tao, halimbawa, si Isigan nagkatawang pusa, ano siya? Bago siya maging pusa. Nakuha niyo. Ayun, Panginoon Hesus Kristo, liwaliwanag, siya ay nagkatawang tao. Bago siya maging tao, ano siya? Diba? Ay, doon pa lang, mag-brainwash na tayo. Walang sino man sapat na makapagpapaliwanag paano ang Diyos ay magiging tatlong persona. Sa iisa, ang tanging nating magagawa ay paniwalaan ito. Amen. Yun lang. Yun lang ang tanging nating magagawa. Paniwalaan ito. Sa Genesis chapter 1, verse 26, look at Genesis chapter 1. Buksan naman natin natin mga Biblia. Hindi na natin nabubuksan. Isang mahirap na sitwasyon nyo. Diba? Okay, verse 26, sabi dito, and God said, let us! There is no creation. Pero sabi ng Panginoon, let us sing kausap. Right. Sa Colossians, makikita mo, hindi ho angel. Kasi ang angel ay created being din. Let us. Sino yung us? Ang us po ba ay sasabihin ng Diyos, let us. Kausap niyo yung sarili niyo. Let us, pwede ba yun? Meron mo siyang kausap. Right. Dalawa. Remember, Meshach, Shadrach, Abednego, nung sila'y pumasok. Diba? Merong isa na sabi niya, Son of God. Nag-i-exist na ho si Kristo nung palang ni Meshach, Shadrach, at Abednego. At yun ay pinurot niya sa John chapter 9 yata. Yung sabi ng mga Pharisee, yung mga Hudyo, mas matanda ka pa pala sa aming amang Abraham. Sabi ni Kristo, bago si Abraham ay ako na. Ano ibig sabihin nun? Yung interpret mo ng napakalalim yun ay napakaliteral yun. Literal yun. Ang Panginoong sa Kristo ay existence before Abraham. Sapagkat siya Diyos. Yun yung existence niya sa laman, ayun ay para lang matubos tayo sa kasalanan. Yun yun. Pero siya existence. Pero itong banal na espiritu, makikita din natin dito sa Matthew chapter 3 verse 16. Siya ay bumabang katulad ng isang kalapate sa Panginoong Hesus bago siya nagsimula ng kanyang ministeryo sa lupa. Siya ay espiritu. Ang banal na espiritu hindi nakikita. Siya po ay katulad ng Diyos Ama. May pruweba. Diba? Sabi na dyan ng Romans chapter 1, papaano yung mga taong bundok? They have mind to think about what? The creation. Paano yung mga hindi naabot ng Ebanghelyo? They have mind to think. Meron po silang responsibilidad na matuto ng lahat. Hindi pa pwedeng papunta ng mga taong bundok dito at bigla silang tumawid dun sa jaywalking ba yun? Diba? Pwede ba nilang sabihin ay hindi ko alam, hindi ako marunong magbasa. Ignorance of the law excuses no one. Diba? Kaya makikita natin, God is Spirit. At ang banal na Espiritu ay Espiritu.
Hindi mo siya nakikita. Ang gawain ng banal na Espiritu, siya ay nagbigay sa atin ng kasulatan. Ang banal na Espiritu ang nagpakilos sa mga banal na laki upang isulat literal ang Biblia. Diba? Kaya pagka sinasabi, sinulat yan naman ng tao, ay sinulat naman talaga ng tao. Pero hindi lang ito basta sinulat ng tao. Meron nag-guide. And the author is no other than what? The Holy Spirit. Kagaya ng ballpen, hindi susulat yan sa sarili niya. Kailangan merong humawak at yung kaisipan mula sa ballpen. Doon sa nagsusulat. Nakukuha niyo. Parang yung tao, ballpen na ginamit. Na parang may sulat, ginamit lang yung mga background ng tao. Like Matthew, Mark, Luke, John. Iba-ibang tao pero nagtutugma. Sinulat nung ni Matthew, hindi, wala ang presensya ni Mark, Luke, John. Sinulat niya yung mga silip niya. Sinulat din ni Mark yung mga silip niya. Sinulat din ni Luke yung mga silip niya. Sinulat din ni John yung mga silip niya. Amen. Ako'y may harmony. Walang conflict. Amen. Pero sa Quran may conflict. Alright. Sa Book of Mormon may conflict. About Mary, if you study about Mary, doon po sa Quran, sa ano naman about Bethlehem, sa Mormons, Book of Mormons, there's a conflict, a lot of conflict. Pero sa Bible, hinahanapan nila, hindi nila ma-prove na may conflict ang Biblia. Sabi ng iba, meron namang 0 point something, ganyan, na mali. No! Wala kahit isang mali. Ang King James 16:11, purified 7 times, settled in heaven. Ito ho yung ating hawak-hawak na Biblia. Kaya nga dapat basahin niyo yung Biblia niyo. Diba? Siya ang umuusig sa atin sa kasalanan. Ang Banal na Espiritu ang tinig na nagsasalita sa iyo noong araw ng iyong kaligtasan. Sa iyo yaong nagkumbinse kung gaano kakilakilabot ang iyong kasalanan at kung paano ikaw ay nawawala. Siya rin ang humihikayat sa iyo na maligtas ka ng araw ng yaon. Pagkatapos na ikaw ay maligtas, ang Banal na Espiritu ay patuloy hinihikayat ka sa mga bahagi ng iyong buhay kung saan ang kasalanan ay nangingibabang. Nakukuha niyo? Pagkaya yung mananampalataya, hindi niya na na-overcome yung kanyang bahagi ng kanyang lumang pagkatao. Sapagkat ang tagal-tagal nang hinihikayat ng Banal na Espiritu, ayaw na ayaw pang iwanan. Kuha niyo po? That is the Holy Spirit. Kaya nga kahit mapadpad ang Krisyano, kahit saan man dako, ang Banal na Espiritu ay patuloy na hinihikayat siya. Look at those who backslide. Diba? Kahit pa ilang taong ka mag-backslide, pag nakakita ka na nakapalda at papunta sa simbahan, may kirot. Diba? Kahit ilang taong ka nag-backslide at nakapakinig ka ng mga kanta tungkol sa salit, tungkol sa Diyos, may kirot. Because you have the Holy Spirit. Diba? Siya ang nagtatak at nagbautismo sa atin. Sinaliuhan tayo na kahit ihalo tayo sa maraming maraming tao, kilala ang Diyos sapagkat ang Banal na Espiritu may tatak sa iyo. Kung ano yung dati doon sa amin, yung harapan, puro kalabaw yun. May mga marka yun. Diba sa Slaughter pagka yung mga pahabol, yung mga bagong nakakatayin, may marka yun. Halimbawa ay Jeremiah Morales, JM. Diba? Kung nasa dyan yung at kakatayin na yung baboy ni Jeremiah, JM. Ayun! May tatak. Nakukuha niyo? That is the shield. Nagigets niyo yung shield. Tinatakan tayo ng Banal na Espiritu. Meron tayo mga tatak na hindi mawawala. Yan yung kakilanlan natin. Na kahit isama tayo sa ng mga unbelievers, kitang-kita ka ng Diyos.
Siya ang tumitiyak sa atin na tayo ay ligtas. Diba? Ang isa sa pinakakahabag-habag na tao sa lupa ay ang isang Kristiyano na hindi tiyak kung siya ay ligtas. Alam niyo, pag hindi kasi, ikaw yung pinakakahabag-habag. Kahit maganda ka pa, That's right. kahit may pera ka pa, Oh. kahit ang ganda-ganda po ng ganda-ganda pa ng trabaho, kahit mga successful yung mga anak mo. Sabi ng Biblia ay hahabag-habag ka sapagkat hindi ka ligtas. Ano ang kabaliktaran ng hindi ligtas? Mapapahamak. At yung mapapahamak, tuluyang magiging napahamak kapag hindi niya tinanggap ang Panginoong Jesucristo. Okay. Ikaw ba ay nag-aalinlangan sa simula na ikaw ay maging Kristyano? Alam mo kung ano pakiramdam? Ang banal na Espiritu at titiyak sa atin na tayo ay mga ligtas. Di ba? Meron kang mga newly desires. Di ba? Bakit gusto mo na ng Bible? Amen. Parang nakakapagtaka. Nung ako yung masig ay ang lagi kong binabasa ay Pagkabigay sa akin ng 13 barahan, hindi mapupulit. Napo ka na yun. Diba? Alam ko na agad kung ano yung way sa pusoy. barahan. Tawa na yung mga magsusugal. Di ba? Na-addict po ako dyan. Yan yung binabasa kong madalas. Kahit walang kalaban, ako yung nagbabasa ng barahan. Pero ngayon, iba na ang binabasa ko. There's something na nangyari. May banal na espiritu Amen. na tumiyak sa'yo na ikaw ay safe. Diba? Yung inaamit ka ng barkada mo, parang ayaw mo na sumama. Diba? Tapos yung gagawa ka pa lang ng kasalanan, parang nagdadalawang isip ka samantalang dati, sige! Sindi! Aha. Diba? Wala akong pakilam dati, pero may banal na espiritu na tumiyak. Siya ay tumitira sa atin, ang banal na espiritu ay nagsimulang malahan sa atin nang sandali tayo naligtas. Nais niyang maging hawa at nasisiyahan sa kanyang paninirahan. Alam niyo po ba na ang banal na espiritu ay nakatira sa inyong katawan? And our body, sinabi ng Biblia, is the temple of what? The Holy Spirit. That's right. Okay, pagka ang templo ay hindi banal, hindi effective yung intercession. Nakukuha mo? Kaya yung ating katawan, kapag ito hindi natin pinababanal, ay ang daming hadlang sa ating mga opportunity para sa Panginoon. Sa prayer, hadlang. Sa paglilingkod, hadlang. Sa kaluluwa, hindi masisip ang kaluluwa. Pwedeng masave. Baka nai-invite mo. Pero dito nasisave. Pero ramdam mo, ang dami mong tinuruan pero wala kang bisita. There's something. Hindi ko naman sinasabi na kapag wala kang bisita ay hindi ka puspos ng Banal na Espiritu. I mean, yung nagdi-desire ka talaga, tagal-tagal ka. Kung may time naman na marami kang bisita pero may time na wala kahit isa, I check your souls. Siya ay nagbibigay ng mga spiritual na mga kaloob. Noong oras na tinanggap mo si Kristo, Banal na Espiritu ay binigyan ka ng spiritual na kaloob upang gamitin mo sa paglilingkod sa Diyos. Sa iyong lokal na iglesia, walang kaloob na hingit kaysa iba. Lahat ay mahalaga. Nakukuha niyo? Halimbawa, meron kang parang nayayamot ka ang dumi-dumi ng paligid. Yung winalis na may mga tira-tira, parang walis thinking ang ginamit, ay tambo naman ang ginamit. Di ba dapat pagtambo sa parang walis thinking ang gamit? Abay, parang may gift ka sa maintenance ng kalinisan.
yung nasusura ka parang yung may natulo-tulo, kagaya niyan. Tapos may hindi maayos dito, yung setup ng hindi dapat mapalawak yung lugar kasi may mga nakaharap. Ay baka may gift ka ng pagkukumpuni sa simbahan. Diba? Yung ikaw ay parang nachichik mo yung mga kanta ng mga mananampalataya na kukuha nyo. Oo. Tapos sa mga tao nagagalit ka kasi unorganized yung mga tao at kita tayo sa labas. Baka naman may gift ka saan? Sa Ashery. Nakuha nyo. Nang maligtas ka, ipapakita sa iyo ng Panginoon yan. Diba? Ang mahirap, pinapakita na sa iyo, ayaw mo pa. Diba? Gift of teaching. Yung parang, ang dali-dali mong ipaliwanag ang lahat. Diba? Gift of preaching. Hindi lahat. Diba may mga ganitong gift at kung nandiyan pa, ipanalangin mo. Siya ay tumatawag sa atin sa paglilingkod. Ang Holy Spirit ay tumatawag sa atin upang maging Sunday school teacher, pastor, evangelist, missionary, at iba pa. Ginawa niya ito sa pamamagitan ng pagbibigay niya sa atin ng nag-aalab na pagnanasa sa isang bahagi ng paglilingkod. Kaya pag may ganyan ka, go. Diba? Kung talagang ayaw mo nang maksaya ang buong buhay mo, parang ang gusto mo lang ay sa church. Go on. Diba? Ayaw mo nang bumalik sa lugar na pinanggalingan mo dati. Kasi puro temptation na hindi mo kayang ma-overcome. Pero pag yung ang pakaramdam mo, yung stay na dito, talagang napipil ka, maganda ho yan. At magagamit ka ng Panginoon na gusto. Siya ang maaliw sa atin. Ang salitang mga aliw sa Griego ay praserete, na ang ibig sabihin ay nasa tabi. Ito ang eksaktong ginagawa ng Banal na Espiritu. Siya ay nasa ating tabi sa mga paghihirap na sandali, sa karamdaman, sa kamatayan, sa sakit, wasak na puso. Diba? Kaya nga nung si pastor ay nangihingalo, may comfort na whatever happen, ay binibigyan ka ng Panginoon na matatanggap natin ang lahat. Because we have the Holy Spirit. Nakukuha niyo po? Yung ikaw ay asama-sama ng pakiramdam mo, tapos parang nag-iisip ka na mamatay, mamamatay ka na. Diba? Pero you have a comfort na sa langit na mapupunta. Yun ang maganda pagkasing. Pero pag mga unsafe, ako, Kala ko, ayun yung lang, yun ay hindi lang masyadong makahinga. Diba? Wala comfort. Hindi mo na nag-pray, naghagul-hul na. Diba? Walang Banal na Espiritu, unsafe. Diba? Siya ang nagtuturo sa atin ng salita ng Diyos. Tanging ang mga ligtas lamang ang totoong nakakaunawa ng salita ng Diyos. Ang may akda ang siyang naninirahan sa iyo. Ang Banal na Espiritu nagbibigay buhay sa salita ng Diyos. Remember, Lydia, si Pablo'y nangangaral ng salita ng Diyos. Pero kung pumilos ang Banal na Espiritu, nagkaroon ito ng kapangyarihan sa ating buhay. The preaching of the cross is to them that perish, foolishness. But unto us which are saved, what? It's the power of God. Nakuha nyo? Because of the Holy Spirit, tinutulungan niya tayong manalangin. Ang Banal na Espiritu, tinutulungan niya tayong manalangin. Nararanasan mo na pang manalangin at matapos ang iyong panalangin sa napakaraming bagay ay hindi mo naman planong ipanalangin. Diba? Gawa mo yun ng Banal na Espiritu. You pray, bigla na lang nalabas yung mga prayers mo because of the Holy Spirit. Basahin yung Bible. Ang Banal na Espiritu, kahit sa panalangin mo, siya ang gumagawa. Diba?
because of the Holy Spirit. Siya ang nagtaas kay Kristo. Hindi niya pinagmalaki ang kanyang sarili na na kay Kristo ang kaluwalhatian. Kaya nga alam nyo, napakahalaga na pag-aralan itong mga bagay nito. Hindi yung ang alam mo lang, ang banal na Espiritu ay bahagi sa tatlong persona. Ang Ama, ang Anak, ang banal na Espiritu. That's all. Thank you. Diba? Huwag mo tayong mag-stay dyan. You can use your concordance. Ang dali kayong mag-install. Kung kayo yung mga Android, mag-install kayo. Concordance, King James Version. Strong concordance. Pag-type mo ng Holy Spirit, Spirit na malalaki, big letter. Pag maliit kasi, hindi yun Holy Spirit. Pag big letter, yun ay Holy Spirit. Diba? Maging sa inyong pagka-God bless. Iba, yung iba sa inyo, nagka-God bless. Ang ginagamit ay small g. Ay sabay po lang, ang small g sino? Si Satanas. Basahin yung 2 Corinthians chapter 4, verse 4. In whom the God of this world is not the God of heaven. He is the God of this world that blinded the mind which are lost. That is Satan. Siya ang nangungusap sa atin, ang mga Espiritu ay nangungusap sa Kristiyan sa pamamagitan ng salita ng Diyos at sa pamamagitan ng tamang pagkawari. Naranasan mo ba naranasan mo na bang maramdaman na nais kong ipamahagi ang salita ng Diyos? That is the Holy Spirit. Diba? Siya ang banal na Espiritu na bigay sa iyo ng impresyon. Maliit mang tinig ay maririnig ng mga taong nais niyang dinggin. Kaya nga alam niyo sa pamamagitan ng salita ng Diyos, mangungusap. Whether you read or you preach, mangungusap ang salita ng Diyos sa iba at sa iyo. Kaya maganda na tayo nag-aaral talaga ng salita ng Diyos. Diba? Kasi may bahagi sa ating buhay, like for example, Kristyano ka na, namumuhay ka sa kasalanan. Okay, pag nagbabasa ka ng Biblia, yan ang sasaway sa'yo. Diba? Kasi madalas, yung Kristyano hindi mo pakikinggan eh. Magre-rebelde ka eh. Pakialam mo sa buhay ko! Diba? Ako ito, bahala lang sa Panginoon. Ito ba yung mga mananampalataya? Kung nire-reject mo ang kapwa mong mananampalataya na nakaranas na rin naman ng mga ganyang pagkakataon sa buhay, ay basahin mo na lang ang Bible. At kung hindi mo pa rin matanggap, ay baka naman unsaved ka. Ay salita na ng Diyos yun. Ayaw mo pa rin tanggapin. Diba? Kaya mahalaga, pag-aralan mo ang banal na Espiritu. Ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Bilang mga Kristyano, tayo ay nabautismuhan, tatakan ng banal na Espiritu nung tayo maligtas. Gayunman, ang banal na Espiritu ay ipagnanasok tayo ay pamahalaan para sa paglilingkod. Ang kaligtasan ay oras na hinayaan mo pumasok o gumawa ang Panginoong Hesus sa puso mo. Ang kapuspusan ng banal na Espiritu ay nangyayari kapag ibinigay mo sa banal na Espiritu ang mga susi sa lahat ng pinto ng iyong tahanan. That's the meaning of that. Yung iyong Espiritu na nasa iyo. Kasi nung ang banal na Espiritu na nahan sa iyo, yung Espiritu mong patay na buhay. Nakuha nyo, yun yung born again. Hindi yung born again ng mga nagsisimba-simba sa simbahan. Ang pangalan ng church ay born again. Ang born again, yung patay mong Espiritu, nung nanahan ang banal na Espiritu sa iyo, nabuhay yung Espiritu mo. Awakening, Ephesians chapter 2 verse 1. Awakening. Ngayon, yung banal na Espiritu mo ay may kaaway. Ano yun? Lumang pagkatao. Maraming beses hindi mo malalakad ang banal na Espiritu maraming beses ikaw ay maraming pagkakamali sa buhay mo. Kasi mahina ang banal na Espiritu.
Pag malakas ang banal ng Espiritu mo sa pamamagitan ng paglakad sa banal ng Espiritu, paano na yun? Mapupuspos ka ng banal ng Espiritu. Alam niyo po ba ang pagpupuspos ng banal ng Espiritu ay yung ikaw ay unti-unti sa buong buhay mo ay magpapasabot ka sa Kanya. Yan o yan. Yung i-mortify mo yung body. Sa Bible, ang mortify, patayin mo yung katawan mo. Parang, ito ka naman ang gawin nyo, saksakin nyo yung sarili. Diba? Ang ibig sabihin nun, yung iyong katawan ay huwag mong paganahin. Diba? Lalo sa mga men, pag nakakakita kayo ng mga parang hubad na narawan dun pa lang sa hindi pa nagpe-play, nakaprint na. Ang daming views. Pag mga ganun, diba? Ay paganahin niyo yung Espiritu. Hindi yung laman. Hindi, makakiklik na. Parang maganda ito. Yari, bulog ka. Sapagat siyempre, tayo hindi mananampalataya. Yung iba, may mga nagsasabi sa akin, yun ang mga kahinaan nila. Yung manood ng pornography, kalat na kalat yan sa internet. Ay, pag kinlik mo yan, ay ka, back to zero ka. Diba? Maganda ma-overcome mo. May matindi kang gagawin, mangangako ka sa Panginoon. Diba? Mahirap yung mahulog ka dyan sa ganang kasalanan. Magpupush sa'yo yan ng mag-asawa ng maaga. Kaya nga mga bata pa lang, talagang kung makapag-isip ay kakaiba na. Diba? Elementary pa lang yun, gusto nang mag-girlfriend, mag-boyfriend. High school pa lang yun. Diba? Ay tapusin nyo man lang yung 4 years course. Diba? Mamaya ilalatag ko yung stand ko na yan. Ano po? Kaya makikita mo natin itong mga bagay nito ay kung gusto natin mapuspos ng banal na Espiritu, hayaan mo mamuhay, mamahala siya sa buong pagkatao mo. Yan mo yun. Yung bagang babanat na naman babanat na naman yung luma mong pagkatao. Stop ka na, mag-isip ka muna. Diba? Halimbawa, may mag-chat-chat sa'yo. Diba? I-entertain ka. Aba, ay, teka, yun yung iyong ginagawa dati. Aba, ay, mamuhay ka naman sa banal na Espiritu. Kasi hindi pa naman oras. Diba? Hindi pa naman oras. Wala kang pambili ng sarili mong bread. Wala ka pang pambili ng sarili mong shampoo. Diba? Pati pampalog sa ML ay hinihingi mo pa rin. Diba? Kaya makikita natin dito, paano mapuspos ng banal na Espiritu? Suriin ang sarili at ang iyong motibo. Examine yourselves. Ito yung napakahalaga na tignan mo muna yung sarili mo. Minsan kasi, parang ang galing-galing natin sa mata ng iba, pero sa sarili mo, hindi ka naman talaga ganun. Diba? Check yourselves. Parang ang tawag doon ay men-pleaser. Ipagtapat ang lahat ng kasalanang hayag at lihim at talikuran nito. O, hindi ka mapupuspos ng banal na Espiritu. Kapag may mga kasalanan kang hayag na hayag, parang wala kang ginagawang kasalanan. Hayag na hayag. Meron namang kasalanan lihim na lihim at ayaw umamin. Diba? Aboy, kailangan mo natin yung talikuran. Kasi kung hindi mo yung tatalikuran, ay matagal na panahon hindi mapupuspos ng banal na Espiritu ang buhay mo. Ang laking benepisyo pag puspos ka ng banal na Espiritu. Gagamitin ka ng Panginoon. Remember, yung 7 puspos ng banal na Espiritu. One of them is Stephen. Matindi. Siya ay merong reward of martyrdom. Matindi. Napakaganda ng kanyang ipinamuhay. Kasi ang ano dito, yung kahit likely umahaba ang buhay natin sa mundong ito, yung talagang naparangalan mo ng gusto ang Panginoon. Yun ang magandang buhay. Kuha nyo, ang Panginoon, ang ating pastor, kahit kukunti, 41, yung pa nanginaya. Pero ang maganda ho doon, naparangalan niya ang Panginoon sa buhay niya.
Meron yung nag-chat sa akin, ngayon, kahapon lang nalaman, napatay na si Pastor. Ay nag-iiyak. Hindi daw niya akalain, patay na si Pastor. Diba? And then, kinumport ko rin. Dahil inano ko yung kalungkutan ko din. Diba? Pero, makita mo natin yung bagay niyan. Isuko mo ang iyong sarili sa banal ng Espiritu. Diba? Hilingin mong mapuspos ka. Ang Diyos ay hindi pabigla-bigla sa pagbibigay niya ng kapangyarihan sa kahit sino. Nararapat mo itong nasaing malubha. Diba? Ang pagpupuspos ng banal ng Espiritu ng Diyos ay minanasa. Diba? Minanasa. Kaya dun pa lang sa hindi mo tinitignan yung sarili mong totoo, I mean, yung sa mata ng iba ay sipag-sipag mo. Sa mata ng iba ay talagang ganito ka, ganyan-ganyan. Diba? Pero sa sarili mo ay ginagawa mo lang talaga yun para makita ka. I check yourselves. O di kaya naman ay sa mata ng iba, napakabanal mo. Diba? Pero sa sarili mo, sa mata ng Diyos, puro kabalbalan ang buhay mo. Napakahalaga na check your souls. May dalawang kasalanan ginawa ang mga Kristyano laban sa banal na Espiritu. Sa aming mga bisita, medyo hard po ito. Kaya, with plan, ito po ay yung pong mga visitors namin ay aayusin lang muna namin ito. Yung part dito ng room at may isa pang facility na aayusin kami gagawin. Ay i-divide po natin itong Sunday School. Evangelistic dito po pure members. Kasi medyo hard po itong mga preaching na ito kasi yung iba sa inyo ay hindi pa masyado lubos na maunawaan itong mga bagay nito. Pero sa aming mga Kristyano, ito po ay napakahalaga. Diba? And this is my job. Diba? Sabi na rin siya ay trabaho lang. Diba? Even me, chinecheck ko naman din itong mga bagay nito sa buhay ko. Lalo ngayon, ako ay leader na wala na akong panahon masyado sa pag-entertain ng kasalanan. Puro ang iniisip ko na lang ay tungkol sa gawain ng Panginoon. Diba kaya maganda, busy tayo sa gawain ng Panginoon eh. Walang oras na magkakaroon ang diablo na makontrol ka. Because you're busy in doing holiness. Diba? Kaya, maganda ho yan. Dalawang kasalanan ginagawa ng mga Kristyano laban sa Espiritu. Kasalanan ng quenching, pagpipigil. Quenching, pagpipigil. Ito yung nangyayari kapag ang isang Kristyano ay binubuhusan ng tubig ang apoy sa kanyang buhay na nais namang paningasin na banal ng Espiritu. Magkasulungat na direksyon ang kanilang tinatahak. Malimit ay nangyayari ang kasalanan ito habang nakikinig ng pangangaral. Kaya ngayon, nakikinig kayo ng pangangaral. Ang tingin nyo, sama-sama na. Parang ako yung gusto mo sa akin. May gusto ko nga kung paglabas, hindi nakakamay. Ay hindi kayo nag-pray bago kayo pumunta dito. Iba ano ba pinunta nyo ko dito, di lambingin ang kasalanan natin. Ay, okay lang yan. Tuloy-tuloy lang. Sige. Masarap yan. Pero sa dulo niya na masalimuot ng pamumuhay. Maniwala kayo. Kaya naandito ho tayo para sa salita ng Diyos. At kung naandito tayo para sa salita ng Diyos, tatapin nyo. Kasi trabaho lang. Walang personalan. Ay, gusto ko ba na magalit kayo? Uy, ayoko kaya nung may kagalit dito. Ay, kaso nga lang, ganun talaga mangyari. Kasi trabaho ko talaga ito. Diba? Ang sabihin, ang gusto ng Panginoon sa ating buhay, kasi madalas hindi tayo nagbabasa ng Bible. Kaya hindi tayo masyadong, kaya medyo nasasaktan tayo kasi hindi sanay tayo. Pero kung lagi ka nagbabasa ng Bible, lalo kang masasanay. Mas mabibigat kaya nga sa Bible. Diba? Yung sabihin kang sa dablo ka.
Di ba sinabi ng Panginoon yung kay Pedro? Kasi hindi mo na-perceive yung mga makalangit na bagay masyado. Di ba? Kasi faith. Kaya kung magbabasa kayo ng salita ng Diyos, mas masakit. Tapos yung mga unbeliever, sasabihin nila, don't judge, don't judge. Diba? Pero kung ang Panginoon ay nabubuhay ngayon, atayari ka. Pero mo sabihan ka ng ikaw, ang amo mo'y tablog. Pero yun. Nasa Bible ba yan? Sinabi yan ng Panginoon. Kayo isa yung amang diablo, kaya ayaw niyo ako. Diba? May pagkakataon din. Ay, parang mga, yung kay Pastor na, nitso ba yun? Ay, parang mga pinaputing nitso. Nasa labas, kaganda-ganda. Kaya sa loob ay kulot. Pero yung gustong iparating ng Panginoon sa mga tao. Tapos, ang sabi pa niya ay, kayo ay mga ahas. Ye generation of vipers. Ay, yung mga ahas. Di ba? Ahas, mga akala mo kabay-bay. Pero pag hindi ka masyadong tutok lawin ka. Di ba? Kaya, yan po ang kasalanan ginagawa ng mga Kristyano laban sa banal na Espiritu. Kaya sana ay huwag natin pigilan ang banal na Espiritu ay mangusap sa atin. Yung ito ba yan? Sige, Panginoon. Sige, tuloy nyo lang. Tatanggapin ko yan. Tulungan nyo ako na ito'y may ayos ko, Panginoon. At ako rin naman ay gusto ko. Ay ako naman ako'y laging malungkot. Pag nag-favorite si Pastor. Ay ako naman yung hindi ako maka-amen. Pag nag-favorite si Pastor. Ayaw ko naman yung ako ay parang galit pag nag-favorite si Pastor. Ay sige ho, Panginoon, ay tatanggapin ko ang salita niyo. Diba? Yan ang magandang attitude. Ay papatama ka. Kasi maraming beses sa ating buhay, tayo ay may kalaban tayo. Yung ating old nature. Diba? Kaya atin po itong immortify. Bigati, last na ho. Bigati. Grieving. Ito ay nangyayari sa pamagitan ng pagsuway, pagwawalang bahala sa banal na Espiritu. Oo, nasasaktan ng banal na Espiritu kung tayo nagkakasala at nagiging tahimik. Ito, pinakang nakakalungkot sa buhay ng Kristyano. Yung manahimik ang Diyos sa buhay mo. Imagine mo, 400 years from Malakay to John the Baptist. 400 years of silence. Imagine that. Yun ang pinakang malungkot sa Israelita. 400 years, hindi nangungusap ang Panginoon sa kanila. Alam niyo, ang pinaka nakakalungkot sa buhay Kristyano, yung hindi na nangungusap ang Diyos sa iyo. Yan o yan. Yung hindi mo na madama ang Diyos sa buhay mo. Yung parang ikaw na lang ang nagmamando sa buhay mo. Why? Sapagkat ginigrip natin ang banal na Espiritu nananahimik. Diba? Nananahimik. Yan o yan. Kaya sana kaya tayo ho ay kaya gagot. Dami kong gagot eh. Tayo ho ay makilala natin lubos ang banal na Espiritu, hindi lang pagkilala, kundi tayo ay mag-submit kung ano yung pagkilala natin sa Kanya. Kasi pag nakilala natin ang Panginoon sa Kristo, magsasubmit tayo ayon sa pagkakilala natin sa Panginoon. Diba? Ganon din sa Ama. Ay ganon din po sana sa banal na Espiritu. At madalas talagang ang unmeted kasalanan eh. Banal na Espiritu. Kaya magandang pag-aralan ng Holy Spirit. Yung iba ay hindi pinag-aaralan, kaya relax lang sa kasalanan. Alam niyo, may pagkakataon sa Corinto, relax lang sila. Kapag kumain sila sa Lord's Supper na hindi tama ang buhay, patay sila. Pinatay sila ng Panginoon. Nabasa niyo yan? Oo? Nabasa niyo yan? Kaya praying this coming October,
mangyari nawa tayo magkaroon ng Lord's Supper. Diba? Aayusin natin yung ating membership, ilalakad po sa inyo lahat. Tsaka may mga bagong mababantay. Siguro ay ito'y ano na, after na lang ng baptism siguro na mailatag po yung membership talaga. Siguro pag nabautismohan yung mga prospect for baptism, kasi yung iba gusto na magpabautismo. Pag tinanong mo naman, parang mga unsafe pa. Yan. Diba? Yung iba naman nakakalusot. Diba? Kahit testimony, hindi pa kapag testimony. Diba? Parang ang hirap naman kasi pag nasa excited ka talaga. Ay ngayon, pag nadagdag po yun, siguro tayo ay nasa 78 ang ating membership dito. Diba? At praying na may ayos tayong lahat. Hindi naman ito para sa akin, para ito sa simbahan natin. Kasi pag hindi tayo maayos, damay talaga. Remember Achan? Achan? Si Mamang Achan? That is the representation of the church. Damay. Kaya minsan hindi tayo pinagpapala. Kasi may mga ilan sa atin ang umuwi sa kasalanan. Kailangan disiplinahin. Diba? Kasi pag hindi dinisiplina, di dadami-dagaya yung iba. Ano po? Kaya praying na tayo ho'y napagpala ng salita ng Diyos. And then, mamaya ay samahan niyo pa rin ako. Diba? Kasi, especially mga mananampalataya, ay ito yung magandang message. Samahan niyo sana ako. Huwag kayong pantok-antok diyan. Diba? May iba kasi sa inyo ay nag-ano, parang Christmas light. Ganun no. Pero, puyat na puyat, kaka-Facebook. Sino bang nag-puyat dito sa Facebook? Full light, alas 2. Madaling araw. Si Marlon nga tayo. Dito lang na si Marlon, maaga. Tayo ang lahat ay kumaya. Amen. Okay, tayo pinanalangin. Maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat ng muli sa itong salita na pinakita dito sa amin. Salamat po sa biyaya na itong salita ay patuloy na naging salamin ang buhay. Maraming po mga makarinig, maraming po yung patuloy na pagpapada po sa aming buhay ng ginagamit na nagpapalagay sa salita. Patuloy na nagpapalagay dito para po sa inyong mga anak. Maraming po mga sa narito, hindi po kami nasa patuloy na itaas. Patuloy po susunod na gawain at sabayan pa lang sa mga Panginoon Diyos.